VP Sara Duterte, nagpapanik na nga ba? Kasi siya na po mismo, mga babayan, ang tumakbo po sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Eto na mga babayan, pag-usapan po natin, no? Nagpapanik na ba? Etong si Sara Duterte, mga babayan. No, talagang pinipilit po nilang pigilan etong impeachment proceedings. Bakit kaya mga babayan? Meron bang itinatago etong si Sara Duterte? Meron po bang itinatagong sikreto na hindi po dapat malaman ng taong bayan? May mabubunyag po ba pag natuloy ang impeachment proceedings? Ito po kasi mga babayan, pag natuloy po yung impeachment na yan, lahat po ng bank accounts nila Sara Duterte at ng dating Pangulong Duterte at lahat po ng kanilang mga bank accounts ay mabubuksan na po mga babayan. Okay? So yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts na rin sa mga subscribers at followers sa atin dyan. Maraming salamat sa inyo. At lagi natin hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. At ang tanong natin mga babayan, dapat po bang ituloy ang impeachment para malaman po kung may itinatago etong si Sara at ang kanyang pamilya na mga hidden wealth at mga illegal, no, na pera, no, galing po sa mga illegal na gawain o hindi po. Okay? So sagutin nyo po nandyan sa ibaba ang comment section. Okay? Pakilike ang ating video. Alright? So ito, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! I-final mismong si VP Sara na po ang nag-file sa Korte Suprema, hindi na po kanyang mga kaalyado o kanyang mga taga-suporta. Siya na po mismo ang nag-file para questionin yung ating ginagawang impeachment hearing dyan sa Kamara. Ano po ang inyong reaction doon, ma'am? Grabe, no? Siya na mismo, no? Dito makikita natin, parang may takot eh. Sinasabi nga natin paulit-ulit mga babayan, kung walang tinatago, ito pong si VP Sara Duterte, bakit po niya pilit pinipigilan ang impeachment proceedings laban po sa kanya? Kung sinasabi nila na itong si Sara Duterte mga babayan, no, ay hindi po ginawa yung mga bagay na yan at wala po silang mga illegal na ginawa, wala po silang mga pera na nakatago, taliwas sa sinasabi po na itong si ex-senator Trillanes mga babayan, bakit po nila pilit pinipigilan itong impeachment? Gayong kung gusto nila talagang linisin yung pangalan nila, diba? Basic na basic. Haharapin nila yung impeachment, diba? Haharapin nila lahat ng akusasyon sa kanila, sasagutin lahat yung akusasyon sa kanila. Pero iba po yung nangyayari na nakikita natin. Pilit po nilang pinipigilan ang impeachment proceedings laban po kay Sara Duterte at mismong siya mismo, mga babayan, pinipigilan po niyang itong impeachment proceedings laban po sa kanya. Bakit kaya? Well, this is not a surprise for us. Ito anticipated talaga natin. Ang sabi ko nga, at every stage or any stage of the proceeding, there's always the possibility of the petitioner questioning the proceeding of the Justice Committee or the House of Representatives. So for us in the Justice Committee, notwithstanding that petition, so long as wala namang temporary restraining order, we will proceed to our proceeding on April 14, 22, and 29 hanggat walang temporary restraining order. Opo. And we maintain the position na lahat ng ginawa ng House of Representatives are constitutional and we are following the letters of the rules, the Constitution, and even the decisions of the Supreme Court. Opo. Isa po doon sa ipinunto ni VP Sara sa kanyang petition for certiorari ay lumabag daw po sa 1-year ban rule ang i-final na mga impeachment Hindi complaint. po ba't sila nga mismo ang nagpa-clarify na noon sa Supreme Court at clarify naman ng Supreme Court. Kaya po, Congresswoman, marami na po naguguluhan. Ano po ba talaga nangyayari? Dahil sabi, paliwanag nyo nga, pinaliwanag naman. Tapos ngayon na umaandar, eto na naman, stop muna kayo. Anong klaseng delaying tactic po ba ito, ma'am? Delaying tactics Well, na. for me,
lahat ng nire-raise nila are already technicalities, no? At Opo. siguro, alalahanin natin, Doris, the importance of this impeachment process. Mas bigyan natin ng prioridad yung substantial right ng ating mga sambayanang Pilipino to avail of this accountability mechanism. Pag sinabi po nating accountability, ibig sabihin lahat ng tao sa gobyerno, kapag nagkaroon ng allegations ng pagkakamali, dapat may pananagutan, dapat magpapaliwanag. And this impeachment process is exclusive for impeachable officials only, no? Kaya yung sinasabi po nilang violation of one-year ban rule, sinunod po natin ang decision ng Supreme Court. So I don't see anything wrong about the issue of violation of one-year ban rule sapagkat very much compliant po ang naging proceedings natin with respect to the 4 impeachment complaints on how the House referred it to the Justice Committee and how the Justice Committee addressed these 4 impeachment complaints initially. Opo. At Opo. isa pa po sa ipinupunto din ni VP Sara, ginawa niyang issue yung pangtawag po natin ng mini trial dito sa initial Oo. proceedings na parang panghihimasok daw po sa Senado naman dapat ang gagawa ng mismong trial. Again, that mini trial was used to make a very big distinction between the proceeding between the Justice Committee and the Senate, no? Parang ano yan? Ito pong nasa Justice Committee, ang small proceeding. Yun pong malaking proceeding, yun po yung nasa Senado, no? Again, ang importante dito is what we do in the Justice Committee. It's not the name, it's not the label. And as a matter of fact, wala pa nga po tayong nauumpisahan na pagdinig dito sa Justice Committee because the first is scheduled for the hearing of the evidence of the parties, both the complainant and the respondent, will happen on April 14. Wala Okay. pa po. It should not be the label, it should not be the name. It should be the action of the Justice Committee that must be considered in judging whether we are encroaching upon the power that is exclusive to the Senate. Ay, bakit nga po, ma'am, hindi na lang idiretso, irekta na natin doon sa Senado? Para wala Because, ng mga Doris, Opo. Merong mandato sa atin, ang rules of impeachment, to determine the existence of probable cause Ayun. before we transmit this to the plenary and by the plenary to the Senate, no? Ang sabi ko nga in the past interviews, kung walang hearing proper, kung walang clarificatory hearing, if we will not issue subpoena, Doris, Oo. ano kaya ang magiging basehan ng justice members in determining the existence of probable cause? Hindi naman pwedeng manghula lang, di ba? You will remember, meron tayong mga prosesong napagdaanan na. One is form, second is substance, third is ground. Why do we need this hearing proper? Why do we need this clarificatory hearing? Because at the end of this hearing, which is akin to the preliminary investigation, as distinguished from the trial in the Senate, the justice members will vote. Ang pagbobotohan nila ay kung may probable cause ba o wala, because this will be the test on whether we will transmit this to the plenary and whether the plenary will upon its own Tama. deliberation will also transmit this to the Senate. Eh kung wala kaming ganito na pagdinig, kung hindi namin titingnan ng ebidensya, kung hindi namin itetest at i-challenge yung allegations ng complaints, anong magiging basehan in determining probable cause? And Oo. more At tapos at the same time, mga babayan, kukwestiyonin na naman nila yung due process po. No, so ito, binigyan sila ng due process, mga babayan, pinipilit na naman nilang patigilin yung impeachment proceedings. Noong una, sumisigaw sila due process. Binigyan sila ngayon ng due process, reklamo na naman sila. So ito po, para sa akin mga kababayan, ay malinaw po, no, na parang isang delaying tactics po nila para mapigilan itong impeachment proceedings laban po kay Sara Duterte. so, Doris, Oo. you will remember, ito yung hiniling nila dun sa first impeachment during the 19th Congress. Oh, Na-declare as a matter of fact na unconstitutional dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang respondent na sumagot. yun, That- exactly yun, di ba? Yung inihingi nila.
Di ba mga kababayan? O ngayon, binibigyan siya ng pagkakataong sumagot. Di ba? Hindi naman siya sumagot, hindi naman siya humarap. Sumagot nga sila. Kita nyo naman yung sagot. No, sabi nga nila, sumagot pero parang hindi sumagot. Di ba? Dahil hindi na-examine ang mga ebidensya. Dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga members na aralin Exactly. ang impeachment complaint. All these things are happening now in the Justice Committee. You remember, binigyan natin ng time to file answer ang Vice Presidente. Tama. No? And even when she refused to address in her answer the allegations of the offenses like confidential fund, threat, and unexplained wealth, we manifested before the Justice Committee that any time of the proceeding of the Justice Committee, the Vice President is free to attend. We will in fact welcome her and present her evidence. Ibig sabihin, lahat ng opportunity to be heard ay ibinibigay natin sa kanila. Because we are following the decision of the Supreme Court, which was penned after the first impeachment complaint. I mean, with respect to the first impeachment complaint, ito yung tinatawag lagi ng mga lawyers na Duterte versus House of Representatives, jurisprudence, no? Okay, Na ang gusto ng Supreme Court, bigyan ng pagkakataon sumagot. So, we gave that opportunity to the Vice President. Pag-aralan ng ebidensya, that is the reason why we are holding this hearing proper. Bigyan ng opportunity ang justice members na basahin ang complaint at pag-aralan din ang ebidensya. And that is the very reason kung bakit may hearing proper tayo. Opo. And to add to that, Doris, no, Opo. Yes, ma'am. maliwanag to sa rules of impeachment under Section 7 and Section 8. At ito ay matagal nang sinusunod in the past impeachment processes. This is not new. Okay. Ito po'y matagal na. Matagal nang sinusunod ng House of Representatives sa mga nagdaang proseso ng impeachment. No? Nakakapag-alaala lang, Doris, no? Sapagkat this is an accountability mechanism given to the sovereign Filipino people. No? It seems to us na we are being attacked on technical rules na nakakalimutan na nila yung substance ng impeachment process. No? Oo. Lahat ng kawani ng gobyerno ay dapat may pananagutan sa taong bayan. Tama. At nagkataon that the Vice President is part of the impeachable officials and this is the proper avenue. Let us remember also, paano ba ito ininarawan sa past impeachment processes? This is not purely legal. Ang sabi ng Supreme Court decisions, this is legal, constitutional, and political na ibinigay ang mandato sa Kongreso. Now, we are tasked to realize this mandate. At walang no? makakabali niyan. Because ito'y kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino. That's how I understand it. That's how we give value to this impeachment process. No? So, I hope that instead of focusing on the technicalities, why not instead answer the allegations in the complaint? Next week, ma'am, ang ating next schedule ng hearing at inaasahan po na a-attend si Ginoong Ramil Madriaga. Ano po ang inilatag natin na safety measures or protocols para po masiguro yung kanyang seguridad being transferred from Camp Bagong Diwa to House and vice versa? Well, Christian, naalala mo nung last hearing, we issued an order already sa tanggapan ng Sergeant at Arms. Inutusan na din natin na sila na makipag-coordinate sa BJMP, and they coordinated. They were ordered to coordinate also with the court who has jurisdiction over Ramil Madriaga para maisigurado natin yung kanyang safety. Safety, that is included, yung kanyang pagbiyahe simula sa kanyang detention facility papunta sa house. So I hope all of these safety measures will be realized. So we will still coordinate with the Office of the Sergeant at Arms kung ano na yung mga safety protocols na ginagawa nila with respect to Ramil. Yes, ma'am. Bukod po kay Madriaga, meron pa po ba kaming maaasahan na kumbaga ay bombshell na testimonya o attend o pag-appear doon sa hearing? Well, you will remember, Doris, kasama sa sinapina natin ang COA, Apo? the Commission on Audit, that will be with respect to the documents pertaining to the allegation of misuse ng confidential fund. No, we hope to hear also, sapagkat naririnig natin yung from the other camp na pending pa ito, so gusto din nating malaman ano na bang status nitong mga appeal with respect to the 73 million of the OVP of the DepEd at yung 500 million na naririnig din natin. Question na wala pa daw finality yung mga decision. No? So we will be asking about the status of these concerns with COA, and also nasabina din natin ang NBI, that is with regards to their investigation about the alleged threat committed by the eto na. Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker. We also sabina the Ombudsman to bring the SALN of the Vice President, no? And even the head of archives of the Legislative Department of the House of Representatives. That is with respect to the records na
prenesenta sa good government during the investigation of confidential fund of both the OVP and the DepEd. You will remember this during the 19th Congress, Apo. the one presided by Congressman Joel Chua. Opo. And speaking of Ombudsman, Congresswoman, meron ding statement si Ombudsman Rimulya nitong nakaraan na hinihingi din niya in return naman yung salin ng mga congressman in relation naman doon sa ginagawa nilang investigation sa flood control projects. Would you be willing to submit your salin to the Ombudsman, ma'am? Well, we will defer to the leadership at narinig ko naman si Sec Gen Cheloy Garafil na she will be complying and even the leadership is supportive of this. Alright, so yung mga kababayan, ano? So, hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. So, yung tanong natin, dapat po bang harapin ni Sara Duterte yung impeachment o hindi? I-comment nyo po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.